Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng Pag-asa nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.